ano ba ang dapat nating tandaan from a legal perspective when we say and when we talk about bankruptcy? So sa bankruptcy dito sa technically speaking wala tayong bankruptcy sa Pilipinas. Okay, ang tawag natin dito ay rehabilitation, financial rehabilitation or yung insolvency. So ito ay isang sitwasyon kung saan ang isang debtor, ang isang tao o isang kumpanya ay hindi niya na kayang bayaran yung mga liabilities niya sa mga suppliers niya or creditors niya. So kailan nagkakaroon ng rehabilitation? Nagkakaroon ng rehabilitation kapag yung assets mo, mas malaki yung assets mo kaysa dun sa mga kailangan mong bayaran pero hindi ka liquid, meaning to say nasa real properties or ibig sabihin wala kang cash. In other words, wala kang cash na pambayad sa kanila. Pero mas kaya mo silang bayaran, wala ka lang cash. Yon, in other words. Pagka naman insolvent ka na, ibig sabihin ito, mas mataas na yung mga obligasyon mo, yung liabilities mo kaysa doon sa assets mo. Ibig sabihin nito, talagang wala ka ng kapasidad para bayaran lahat. Napakaganda ng batas natin kasi it applies doon sa corporate at saka sa individual. So, miski ikaw individual, lalo na yung mga nasa sole prop, yung mga nag-online selling, o kaya yung, basta yung sa BTI registered ka, ayan, pwede ka rin mag-file ng, ng bankruptcy o ng rehabilitation or sa insolvency. And actually, Attorney Mimi, ikaw ba, kumbaga parang, may experience ka na ba sa ganito? Hindi ba parang masyado siyang yung masyado, actually wala akong kilala. Oo. At parang feeling ko very high level corporations yung magpa-file ng bankruptcy. For example, I think last year Philippine Airlines filed for bankruptcy but in the United States. So, yun din yung medyo naguguluhan ako, attorney, kasi pwede mag-file ng bankruptcy but not here, in our country, but maybe in other countries. So, baka iba yung laws nila doon as to bankruptcy, kung magkakonduct ng business in their country and different sa existing laws natin in the country. Kasi sinabi mo kanina, attorney, in our country, strictly speaking, wala naman tayong bankruptcy na masasabi. Yes. Dito sa bansa, actually, ito yung kumbaga parang dapat tanggalin din natin yung stigma na pagka nag-file tayo ng bankruptcy o yung corporate rehab or individual rehab or insolvency, parang ang dating is failure ka na, loser ka na, yung mga ganyan. Kaya lang, minsan talaga, sa lahat ng pagnenegosyo, sa lahat ng bagay, hindi naman po pwede na palagi kang successful. Alam mo, yung pagnenegosyo kasi, it's really, really risky. It's always 50-50. Mas actually, sinasabi sa studies, 90% of the time, nalulugi talaga ang mga negosyo. And yung mga times talaga, na minsan yung pati mga personal assets mo, yung mga personal na, yung financials mo, naapektuhan na at wala ka nang magawa dahil pag hinayaan mo o pag hindi ka nag-file ng financial rehabilitation or insolvency, talagang uubusin ng creditors at hahabulin ng mga creditors lahat ng pagmamay-ari. Na minsan, yung mga assets na para na sa pamilya mo o para mabuhay ka na as an individual, apektado na. Not to mention, nawawala yung peace of mind mo. So, dapat I think it should be normalized na meron tayong last recourse of action na pwede tayo and it's okay to file corporate rehabilitation or individual rehabilitation in insolvency. And yung paraan para dito, nagdedepende siya doon sa circumstances mo, nagdedepende siya kung gaano kalaki yung liabilities mo, nagdedepende siya kung saang lugar ka, sino-sino yung mga creditors mo, tapos ano yung mga long-term plan mo. So, dito sa ating batas, sinasabi lang dito na may mga paraan yan. Pwede kang magkaroon ng mga out-of-court settlement, voluntary, o kaya pwedeng court supervised. Kasi may mga times, lalo na pagka malalaki ng entity, yung especially pagka nandiyan na yung mga bangko na pinagkakautangan mo tapos sabay-sabay na silang naghahabol sa ito, wala pa dyan yung government, like meron ka pang tax audit, meron ka pang audit coming from the local government, sabay-sabay lahat yan. It takes a lot of courage, vulnerability, tsaka siguro resilience para i-handle yung ganong klaseng stress.